Hello! Ayan, magandang araw po sa ating lahat. O, kamusta kayo? Ano na oras? 8:50 na ng gabi dito po sa Pilipinas. So, March 28, 2025, ang araw na ipinagdiriwang ni Rodrigo Duterte ang kanyang kaarawan sa loob ng kulungan ng International Criminal Court. Pero ang kanyang mga kampon, ang kanyang mga tagahimod, puwet, ang kanyang mga taga-suporta, ayon, naga-wild, 'di ba? Naghihimutok, galit na gustong manakit, mura, kaliwat kanan sa mga matitinong Pilipino na nagmamahal sa bayan at sumusuporta sa ating mahal na presidente. Pero bago po 'yan, kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Okay? At pwede niyo yung i-click yung join dyan para nang sa ganon ay maging member kayo ng Munting Tinig Community. So ano po ang pag-uusapan natin ngayon? Anong mahalagang bagay ba na maaaring pwedeng makasugat, makasakit, magkaroon ng masamang pakiramdam kapag narinig ng mga taga-suporta, mga tanga-hanga ng mga Duterte? Siyempre, kahapon, napatutsadahan natin sila. Kasi hindi umubra ang feeling VIP ng mga Duterte sa katauhan ni Sara at saka ni Hanilet at ni Kitikiti. So sa kabila to make the story short, may mga hiling sila na hindi pinagbigyan, especially yung pinakakalat nila na fake news daw po 'yon. Kasi alam nyo kung bakit, hindi daw po totoo na mayroong 4 na maleta na hindi pinapapasok. Mga gamit daw po talaga di umano ni Rodrigo Duterte yun sa labas na hindi na po magkasya, sa loob na hindi magkasya, kaya hindi na kaya pinapalabas na, oy, lukuhin nyo lelong nyo. Galing po si Rodrigo Duterte sa Hong Kong nung inaresto ng Interpol. Dinala siya doon sa ICC, wala siyang dalang mga gamit. Huwag na kayong magsinungaling at kami ang sasabihin ninyong sinungaling. By the way, hindi po natin pag-usapan yan kasi alam ko nasasaktan na kayo dyan. No? Kasi kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo matanggap na preso na, nakulong na detain na ang pambansang tatay na hukluban. Now, ngayong gabi, baka sabihin po ninyo masama kami. Actually, kinantahan naman ni Attorney Claire at nang syempre, 'di ba, yung ibang mga membro ng Malacanang Press Corps, ang tatay ninyo. At binati din naman namin kasi syempre, hindi naman kami demonyo katulad ninyo mga Duterte supporters. Kahit papano na naman, pinagpapasalamat naman namin na may isang matanda na nakaabot ng 80 years old, no? Sa kapanakulong sa International Criminal Court, nakakahiya. Now, itong pag-uusapan natin, kamusta na? Malapit na mag alas 12. Pagpatak ng alas 12:01, si PBBM pa rin ang presidente. Diyos ko, Santissima Trinidad, ang yabang-yabang ninyo. Nagtawag pa kayo ng mga tao na suportahan ang mga rally ninyo, ang mga prayer rally ninyo, ang mga gathering ninyo. Nagpalitsyon pa kayo. Anong nangyari? Wala. Nga, si PBBM pa rin ang presidente. Si Sara Duterte, si Pulong Duterte, si Kitikiti, iwan ko kung saan na si Baste, wala sa Pilipinas. Siguro si Baste lang naiwan sa Pilipinas. Si Pulong, ayon, nag-iskapo na. Magbabakasyon na sa 16 na bansa gamit ang kanyang what we call this, pagpayag ng House of Representatives. Naubos na ninyo yung mga lechon? Naubos na ninyo yung mga kandila? Lahat ng mga bulaklak? Naalay nyo na sa mga bawat plaza ng kasulok-sulukan ng Pilipinas? So ano ngayon? Do you think you can intimidate the government of that such kind of force?
Nako, my God. O, nasaan na yung zero remittance nyo? Nag-umpisa na ba kayo? Are you happy of that katangahan at kabubuhan? Mamaya, kakanta ako. Ay gusto nyo magkanta ako? So, awitan ko muna si Rodrigo Duterte. Rodrigo Roa Duterte, happy, happy, happy birthday. Rodrigo Roa Duterte, nakakulong sa ICC. Si Rodrigo Duterte, nag-birthday sa ICC. Rodrigo Duterte. Oh, yon. Happy, happy, happy birthday. Oh, inawitan ko na si Rodrigo Duterte, ha. Rodrigo Duterte, nakakulong doon sa ICC. Nireklamo crime against humanity dahil sa war on drugs na napakadirty. Rodrigo Duterte. Yan. Yan ang aking kanta. Oh, kamusta naman ang sales ng mga kandila? Sa mga nagbibinta ng kandila dyan. Ha? Comment down below. Sa mga nagbenta ng kandila. Ano man, naubos ba? O, palakpakan po natin ang mga nagrarally at mga nagsindi ng kandila. At least nakakatulong kayo. No? Yung rally-rally. O, kamusta yung mga printing press? Yung mga green na mga damit. Naubos ba? Kung hindi naubos, ibig sabihin, walang 30 million na supporter ang mga Duterte. Kasi di ba pinagmamalaki ninyo 30 million kayo? 32 million kayo? O nasaan na? 32 million kayo tapos hindi man lang naubos ang mga green t-shirts. Di ba may uniform kayo? Green t-shirts. Kaya yung mga utak nyo may mga green. O kamusta naman? Ha? Hindi na ba kayo tinitext ng mga asawa ninyo? Alam ba ng mga asawa ninyo, mga matitino, na nagrally kayo dyan? Ha? At saka nagsuporta kayo dyan kay Rodrigo Duterte. Nakiselebrate kayo ng party-party. Pero yung mga asawa nyo doon at mga kabit ninyo doon, walang makain. Puro Diyos, puro santo, mga Duterte supporter. Kailan kayo matuto? Ha? Kailan kayo magtino? Kailan kayo maliwanagan? Nang pagsuporta niyo sa mga Duterte, wala pong mapatutunguhan yan. Gagamitin lang kayo ng mga taong nag-organize ng mga ganon. Sa bagay, kayo naman ang bobo, kayo naman ang tanga, kayo naman ang nagpakahunghang. Wala naman na kaming magagawa doon, lalong-lalo na ako. Pero God, concern lang ako sa inyo. Kahit alam ko na hindi nyo kailangan ng concern. Pero, you need to accept the reality that that particular gathering, wala pong epekto yan sa tiwala ng taong bayan sa gobyerno ngayon. Ang gobyernong matatag dahil may pangulong napakalakas, napakatatag. Walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Si Duterte Rodrigo, ayun, yung tinatawag ninyong malakas. Si Sara Duterte, Inday, umuwi ka na ng Pilipinas. Huwag mong takasan ang responsibilidad mo sa bayan. Mahiya ka sa balat mo. Dahil alam nyo kung bakit? Pinapasahuran ka, nababaita ka, utusan ka ng sambayanang Pilipino. Umuwi kayo. Sa bagay, ikaw naman talaga, Sir Glenn, grabe ka naman magsalita sa BP. Eh ako lang naman, baka naman makinig. Di naman masama tong mga pinagsasabi ko. Oh,
Simultaneously, nag-conduct sila ng gathering. Guys, malapit na o alas 9 na ng gabi. Hindi nyo pa rin napapalitan si PBBM. Hindi ko sa inaasar kayo ha, pero kung talagang malakas kayo sa taong bayan, bakit wala kayong suporta? Ha? Bakit parang hindi namin nararamdaman? Puro po sa Facebook, ganito, ganito, puro video, mas marami pa mga vlogger. Kaysa sa taong bayan, no, na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Wala na. Sinusuka na kayo, basura na kayo. Kung ako sa inyo, mga Duterte Dihad supporters, magbalik loob kayo sa gobyerno, suportahan nyo ang gobyerno, magdasal kayo na sa lalong madaling panahon, makalabas si Rodrigo Duterte, humingi kayo ng milagro kay Satanas doon sa impyerno. Kasi minura man ni Rodrigo Duterte ang Panginoon. Wala mang halaga kay Rodrigo Duterte ang Panginoon. Dapat, itong si Rodrigo Duterte, sundin ang advice ni former Senator Trillanes. Ano ang advice? Gamitin mong oportunidad ang pagkakulong mo sa ICC upang magnilay-nilay at humingi ng lahat ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawan mong kasalanan, sa mga buhay na nawala dahil po dyan sa palpak mong war on drugs na napaka-Duterte. Intindihan? Para ano ba naman na aminin mo sa sarili mo na mayroon kang nagawang kasalanan ng administration mo ay involved sa crime against humanity? Pilipino, sa mata ka ng Pilipino nagkasala. Naisipan mo ba yan? Dapat magdasal ka, magbalik loob ka. Katulad gayahin mo kami. Kahit makasalanan kami, humingi kami ng kapatawaran. Pero ikaw kay matanda ka, mayabang ka, akala mo exempted ka sa mga pagbabatikos ng taong bayan dahil ikaw ang dahilan ng kaguluhan na ito. Kasama po yung anak mo. Nan ikaw, ikaw na DDS ka, makinig ka, hininghalo ka, 'di ba? Bash ka lang ng bash sa amin pero wala kang naiintindihan kung ano po ang nais naming ipaliwanag at iparating dahil mangu-mangu ka. Mangu-mangu ka nga pagka Duterte diehard supporters. Dahil kung hindi ka mangu, ikaw dapat ang tutulong. Magdasal ka ng taimtim upang yung mga naranasan ni Digong ngayon, hindi niya nararanasan. Ang problema, what experience of Rodrigo Duterte at this point of time, dahil po iyan sa inyo na mga Duterte diehard supporters. Dahil po sa kagaspangan ng mga ugali ng mga anak ni Digong at lalong-lalo na sa kabastusan at kademonyuhan ng matanda na nagdiriwang ng 80 kaarawan. 80 taong kaarawan. Pasalamat ka pa nga, nagdiriwang ka pa eh. Samantalang yung mga namatay sa Marcos sa Duterte administration, na ngayon humingi ng hustisya, wala. Di sila naka-experience mag-birthday. Katulad ng birthday mo. Kayon, mga kamunting tinig, bakit ko to ginagawa? Because I want Duterte diehard supporters be enlightened. Dapat, kay si Rodrigo Duterte nakakulong na, tumigil na kayo. Ngayon tingnan nyo yung mga rally nyo, minumura ninyo ang gobyerno, minumura ninyo si PBBM. Anong kasalanan ni PBBM sa kagaguhan ni Digong? Sa pagiging mayabang niya. Kasi hindi naman siya pwedeng pagsabihan kasi ang tingin ni Rodrigo Duterte, malakas siya, matapang siya, may panindigan siya, may prinsipyok siya. Kaya ginagamit niya mga mahihirap, ginagamit niya mga Pilipino sa kagaguhan niya. So anong napala niya ngayon? Dapat, itong birthday celebration ni Digong, total hindi pa naman umabot ng alas 9. Kahit mag-gathered pa kayo ng 1 milyon, hindi nga kami nataranta na ang dami ng Iglesia ni Cristo na nagrally. Sa inyo pa kaya mga Duterte diehard supporters? Tsaka itong gagawin huwag kayong magsulong sa mga messenger. Tigilan ninyo mag-threat sa mga tao. Tigilan na ninyo yung tawagin nyo kaming bangag, adik. Dahil kayo ang mga bangag at mga adik na hindi nakatikim ng droga. Ewan ko lang kung hindi kayo nakatikim ng droga.
Hindi na kailangan nagtumikim kayo ng droga para makita namin na parang sobra pa kayo sa mga nakasuyop. Sobra pa kayo sa mga nakahit-hit ang itsura nyo. 'Di ba? Lampagak, lampanot, dugyot. Sa mga nagarali dyan, sa mga nagasigaw ng sigaw na mag-resign ang Pangulong Bongbong Marcos. So anong napala nyo? Pinakinggan kayo ng tao? Anong tingin ninyo sa mga sarili ninyo? Kayo ang tama, kami ang mali? Kaya kayo, wala na. Huwag na ninyong pasahin ng mga Duterte na marami kayo. Kasi the more na nagpapakita kayo ng ganyang klaseng walang puwersa, the more na tinatanim sa utak nila. Diyos ko, mga Duterte Dayad supporters, pakinggan ko kayo ha. Iyang pamilya nga ni Digong hindi nga magkasundo. Tapos kayo pa. Tingnan mo si Hanilet, ngayon lang pumunta. Yung dinakip yung asawa niya, hindi niya sinamahan. Yung kung ibang babae lang yun, kahit na walang tsinelas, samahan niya asawa niya. Kahit hindi pa siya makasuot ng pante. Kasi, ano yun importante yun. Dalahin yung asawa mo sa Netherlands, tapos hindi mo sinamahan. Tapos sabihin mo walang passport. Galing ka ng Hong Kong. Alangan hindi naman i-consider sa loob ng eroplano yun. Ikaw pala number 1 na nakalagay. So yan ang mga mentalidad ninyo, mga Duterte Dayad supporters. Tingnan ninyo sa loob mismo ng pamilya ni Sara Duterte, hindi sila magkasundo. Sinabi mismo ni Sara yan sa interview, sa kanila mga kakapatid, okay. Pero sa mga nanay nila, may conflict between Semerman and Hanilet. Between Elizabeth and Hanilet. Di naman ako nagsabi niyan. Si Sara Duterte po ang nagsabi niyan. Even though si Sara nga parang hindi nga sila magkasundo ni Hanilet. Nararamdaman ko yan. May tampo yan siguro si Sara Duterte kay Hanilet. Why? Kasi yun yung panahon, yung gabi na yon na dinala si Rodrigo Roa Duterte sa may Dahey sa Netherlands. Dapat yun ang araw o gabi na sinamahan ni Hanilet no matter what might happen. Kahit hindi ka naka-lipstick, kahit hindi ka nakapante, hindi ka nakasuot ng bramo, hindi ka naka-makeup, sasamahan mo talaga, dadamayan mo talaga yung asawa mo. Kasi common law wife ka man. Tapos biglang ilang araw ka pa pumunta doon, sumama doon. Bakit? Si Maldaldea nakasama. So ibig sabihin may dala si Maldaldea na passport ng Netherlands. Wow, wag ganon kasi yung mga diskarte ninyo. Kaya ako, kinakausap po kayo mga Duterte Dayad supporters. I have nothing personal against you, DDS. Nauunawaan ko yung mga principle nyo when it comes to politics. No, I do believe that we are entitled of our own opinion. Pero makinig kayo at hindi kayo makinig, hindi nyo ako mapipigilan na magpapaliwanag sa inyo in order for you that someday you will become enlightened. You become learned and you will become awakened. Because I am not doing this in order for me to make famous. I am doing this, okay, where in fact I know that consequences of my action is insult coming from the Duterte groups. I know that. I understand that. But at this point of time, whether you like it or whether you like it very much, you don't have option but to open this channel, open the video out of your curiosity because you wanted to learn something. Sa kaarawan ni Rodrigo Duterte, dapat ito na tumigil na kayo sa kakarali ninyo. Tigil na, asikasuhin nyo na pamilya nyo. Para kami na mga pro-government, social media influencers, matahimik na rin kami at hindi na namin kayo pasakitan. Hindi na namin kayo paliwanagan kasi naliwanagan na kayo. Kasi ang dahilan nito, nagkakawatak-watak tayo Dahil unang-una, ipagpalit nyo pamilya nyo kay Rodrigo Duterte. Ipagpalit nyo yung gobyerno ninyo kay Rodrigo Duterte. Ipagpalit nyo ang presidente kay Rodrigo Duterte. Where in fact, wala kayong makuhang benefits kay Digong at this point of time. Hindi nga makatulungan ni Rodrigo Duterte sarili niya. Pero pag mabagsak yung gobyerno na gusto nyong ipabagsak, pati yung mga generation ninyo, pamilya ninyo, hindi po makikinabang yan. Kasi magiging cycle lang yan. Kaya po, dapat sampalin nyo si Sara Duterte ng katotohanan na kahit DDS kayo, ayaw ninyo na magkagulo ang bansa. Kaya sa mga matitino dyan ng mga Duterte Dayad supporters, ng mga hindi anti-government, hindi anti-Marcos,
Ha? Tulungan nyo si Duterte. Hindi sa pamamagitan ng pagpapasabi na, okay, sige, malakas ka pa, Tatay Digong, bla bla bla. O ngayon, kayo nagpalitsyon kayo. O, imbis na ibigay nyo sa pamilya nyo, ano na lang. O, hindi kayo nag-remit. Dahil wala pa naman sweldo. Tapos pa naman yung sweldo ninyo. Ninatapos naman yung sweldo nyo. So, March 28, wala namang sweldo. So, katapusan. O, sige. So, kaninong pamilyang magugutom? Wala ka na pakialam doon, pamilya namin yon. Pero, dapat nyong tanggapin na kahit na binabalahura ko kayo, kahit na sinisirmunan ko kayo, kahit na pinapangaralan ko kayo, ang iniisip ko, Pilipino kayo, na matino noon, pero na-impluensyahan lang kayo ng panggagago ng kampo ng mga Duterte, na hindi nga sila magkakasundo. Tingnan mo, si Marlica, si Banatbay, hindi magkakasundo. Si Panelo, si Roque, hindi magkakasundo. Si Sara Duterte, si Hanelet, tingnan mo, para may conflict. Yung asawa ni Rodrigo Duterte, si Elizabeth at saka si Hanelet, parang hindi sila magkakasundo. So, diba? So, di na sa maling landas kayo pagdating sa pagsuporta sa mga political figure. So, dapat magbalik loob kayo dahil naniniwala naman ako na nabulagan lang kayo. Naniniwala naman po ako na nasa state po kayo ng confusion. So, ang hinihiling ko, sana manood kayo ng mga matitino, ng mga vlogger, na kahit na minumura kayo, kahit na pinapangaralan kayo, sinisirmonan kayo, makakagain kayo ng wisdom. Hindi lang katalinuhan, hindi lang human intelligence ang makukuha po ninyo for you to become intelligent. So, dapat, kailangan, gamitin nyo ang inyong dunong, gamitin nyo yung inyong wisdom para mas lalo pa ninyong mauunawaan ang lahat. Makiramdam kayo sa mga nangyayari. So huwag kayo magpagamit sa kampo ng mga Duterte na ginagamit mismo ang mga Duterte. Ginagamit ang pamilyang Duterte para lamang po magkaroon sila ng tatak sa mga Pilipino. Kasi hindi ko naman dinisregard na may mga naniniwala talaga kay Digong. Pero hindi na po boses ni Digong ang naririnig. Hindi na po boses ni Sara Duterte ang naririnig, kundi ang mga behind forces na nagpaikot-ikot sa magpamilya. Naniniwala naman ako na si Baste may nag-suggest dyan, kay Pulong may suggest dyan, kay Sara may nag-advise dyan, sa lahat-lahat. Pero hindi po para sa kagandahan ang outcome, kundi para magiging dahilan sila ng kaguluhan. Samantalang yung mga nasa likod nila, patawa-tawa, no? Patawa-tawa lang. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, mga kamunting tinig, huwag kayong magalit sa akin. Okay? Sana after this, ng 80th birthday celebration ni Rodrigo Duterte, huwag na niyong isipin pa ng mga people power, huwag na kayong manawagan ng Marcos resign whatsoever, dahil mas lalo lang ninyo binabaon sa kahirapan si Rodrigo Duterte. At, simba ko lang, baka si Sara Duterte madamay pa. Oo, kasi nga may mga accomplish pa, may mga may mga co-accused pa. At any moment from now, lalabas po ang kanilang warrant of arrest from International Criminal Court. So, kaya sa mga kampo ng mga Duterte, uso ang traiduran. Kayo na mga DDS, hindi nyo ba nahalata yan? Ha? Hindi nyo alam kung may leader kayo eh. Kasi si Baste, si Pulong, si Sara, voiceless na yan sila ngayon. Figure lang yan ng mga nagsalita, but yung mga taong nasa likod nila, wala na yan. Anytime lalayasan yan. Kaya kawawa ang mga Duterte. Okay, alam mo kung bakit? Inuuto lang ng mga taong against kay PBBM. Kasi simulat sa poll pa naman talaga, ang kampo ng mga Duterte, both Sara Duterte and Rodrigo Duterte scam. Kasi before magkakahiwalay yan, may anti-Marcos. Alam ni Sara Duterte yan. Alam ni Sara Duterte yan na nakapalibot sa tatay niya, anti-Marcos. Nakapalibot sa kanya, anti-Marcos. Pero ambisyusang palaka ang bubita. Kaya nga nagkikipagtandem siya kay PBBM dahil kung tumakbo siya laban kay PBBM, wala siyang boto. Alam po ni Sara Duterte yan. 500 plus 1,000 lang. Oh, kasi nga, yung 31 million, bumoto sa kanila, mga loyalista yon at mga matitino, mga dilawan at saka mga pinklawan na sumusuporta ngayon. Ha? Ngayon, yung sinasabi nilang 32 million, panaginip na lang yan. Wala na yan. Tubig na lang yan. Usok na lang yan. Ha? So, sana, mga Duterte Dihad supporters, huwag kayo magalit sa akin kasi nireal talk ko kayo in order for you to be enlightened. I am not doing this because
I have a personal vendetta against you. No, I don't know you personally. Of course, same. No, you don't know me personally, but nagkataon lang that I am an influencers. So, hindi nyo lang matanggap-tanggap na natamaan ko yung ego nyo, natamaan ko yung damdamin nyo. Kasi, kung halimbawa natamaan kayo at hindi kayo nasaktan, meaning to say, you didn't learn. But, at this point of time, I do believe, with all honesty and conviction, that you are now learning. Why? Because bawat salita na binibitawan ko, pumapasok sa mga buto nyo at pumapasok sa kaloob-looban ng mga puso ninyo. And you already started loving me. You already started thanking me na nasa tago lang. Aminin mo yan. DDS, diehard supporters na nanood dito. Huwag kayong mahiya. Okay? Huwag kayong mahiya. Suportahan yung gobyerno, mag-move forward tayo, hayaan ninyo na harapin ni Rodrigo Duterte ang kanyang kapalaran sa International Criminal Court doon sa may The Hague. So okay ba tayo? Nabusog kayo ng handa? Ng mga alinyanga, mga tanga at mga bobo ninyo ng mga kasamahan. Congratulations. Pag halimbawa sumakit yung tiyan nyo, iutot nyo lang yan. May dala kayong plastic. Nakabalot na kayo. Sige. Pag mag-attend kayo sa birthday ni Rodrigo Duterte na may mga palitsyon, magbalot kayo. Total, para naman may makain ang mga pamilya ninyo. Sa mga nagdalo sa mga birthday celebration ni Rodrigo Duterte na may mga pakain, na may mga salo-salo, huwag niyong kalimutan ang pamilya ninyo na mga naiwan. Okay? Mahalaga pa rin ang pamilya ninyo na mga naiwan. Naintindihan po ninyo? Ngayon, ikaw Rodrigo Duterte, para sa inyo tong aking awit. Okay? Rodrigo Roa Duterte, nandoon sa pulungan ng ICC. Humingi ka na ng kapatawaran sa biktima ng walang kwintang tukhang Rodrigo Duterte. Dapat ka nang magsisi. Libo-libong Pilipino namatay na walang proseso. Rodrigo Duterte. Happy birthday, Digong. Sa mga bago po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe. At huwag kalimutan mag-join sa ating community. Maraming salamat. Please, i-click ninyo ang notification bell para every time na mag-live ako, every time na mag-upload ako ng mga videos, mano-notify kayo at number 1 talaga kayo. Bye-bye, have a nice day, and God bless everyone. Hoy, DDS! Huwag magpakatanga, huwag magpakabobo, huwag magpakaabno. Suportahan ang gobyerno, suportahan ang Pangulo. Hindi ako namimilit. Pero alam ko na malapit na susuporta din kayo sa ating gobyerno. Bye!